Hi guys. Ito nga pala yung everyday routine namin dito sa bahay. So, hindi dapat masyadong mainit kasi kapag sobrang init, lalong nasisira yung buhok ko. Lalo siyang nagda-dry. So, okay na yung ganyan. 80% lang ng pagka-dry. So, ito na nga guys. Kikwento ko sa inyo kung paano kami nakarating ng Poland at kung anong agency ang ginamit namin. I mean, in-applyan namin. Legit sa guys, kaso, it takes time lang talaga pag nag-apply ka ng abroad. Inabot kami ng 9 months bago kami nakarating dito. Pero okay naman siya guys, kasi nakarating kami dito. Na-scam kasi ako dati guys, papuntang Canada. Nag-apply ako. Dubai kasi yung in-applyan ko, nasa Pilipinas ako noon. So, nag-expect ako na legit yun kasi nasa Dubai, nagpakita sila ng mga lisensya nila. Na talagang legit recruiter sila. Tapos ayun, sabi, after 3 months daw, lalabas na daw yung work permit namin. Kung ano-ano ba nang galing Canada. So, una kong binayad 60,000 kasi daw naka-discount. Naka-discount sila. 100,000 na lang daw yung babayaran. So, nag-down ako ng 60,000. And then, ilang linggo nun, pinilit akong magbayad ng 40,000. 40,000 pa yun, 20,000. Ganon. Basta umabot ng 100 yun. Pinilit niya ako, sabi, mawawala daw yung discount at matatagalan kapag daw hindi ako nagbayad kagad. So, ako naman, na walang alam, nagbayad. Siyempre, mali ko ba, akala ko nga legit eh. Kasagsagan pala ng COVID yun. At yung perang binayad namin doon, wala kaming trabaho, dalawa, pero sa sabong galing yun guys. Dati kasi diba, nung ano ba yan? Kasagsagan ng COVID, malakas ang online sabong. Agent kami nun guys. Konti-konti lang naman hanggang sa laging may nananalo. Tapos, bibigyan kami ng balato. Pinakamalaking nakuha naming balato dun sa tito ng asawa ko, 20,000. Tapos, nakaipon kami ng hanggang 100,000 dahil nga sa mga nakukuha namin komisyon. Ayun, binayad namin yung savings namin na yun, binayad namin pa-Canada. And then, follow up na ako ng follow up hanggang sa umabot na ng mga siguro 2 months na, ba't wala pa kaming nangyayari? Sabi 3 months daw. Naghintay ako hanggang 3 months pa. Tapos hanggang isang beses, nag-comment ako sa post nila, may nag-message sa akin. Sabi, scam daw yun. Kasi ang dami namin na-scam eh. And then, ano ba yun? Hindi naman ako naniniwala kasi sabi ko, kasi sila Poland tapos kami Canada. Sabi niya, feel ko legit yung Canada. Yung sa Poland lang sila na-scam. Kaso hindi pa rin. So, sinama na ako sa GC. Nandun lahat. Yung mga nag-apply ng Canada. Nakapagbayad din sila ng 100,000. Iba 100,000. Yung isa mag-asawa pa sila. Nagbayad sila ng 300,000. Sila dalawa. Hanggang sa, ayun na nga, hindi na nagre-reply, pero may mga resibo kami na nagbayad talaga kami sa kanila, bank transfer. Sayang yun, 100 din yun, ang hirap kitain nun. Tapos after nun, nagkita-kita kami. Ang sabi nila, mahirap daw gawa ng paraan yung nangyari sa amin. Kasi, sa ibang bansa daw kasi mahirap silang hulihin. Pero, nabigay namin yung mga pangalan nila. Sabi nga sa amin, huwag kayong mag-alala. Pag umuwi ng mga Pilipinas, di makakatiis yan. Uuwi ng mga Pilipinas sa mga yan. Sa airport pa lang daw,
titimbrihan na daw ang mga yun. Kasi common na daw yung mga case na ganun, nagsangla ng mga bahay, lupa para lang makapag-abroad, ganun. Hanggang sa nawala na kami ng pag-asa, give up na namin. 2020, kasagsagan ng COVID yun, 2020, 2021. Grabe yung, sayang din yun, 100. Hanggang sa nagkapatong-patong na ng utang namin. Pero unti-unti naman namin nababayaran hanggang sa umabot na. Ayun na nga. So, fast forward tayo. Year 2022, nag-apply kami ng papolan sa bandang Pedro Hill agency namin. Ngayon nata, sabi niya nagpalit daw ng pangalan eh. Ewan kung totoo ba yun. Legit naman siya kaso it takes time na makaabot kami dito. Ayun, una namin nagbayad kami ng 60,000 for work permit namin. For work permit na 60,000 and the rest babayaran daw pagka dumating na yung work permit namin hard copy. At kung may visa na kami, sure ball na may visa na. Kami pala yung nagbayad ng visa namin, guys. Bago kami nag-down payment, nagpa-medical muna kami bago kami nagbayad ng 60,000. Tapos, after 60,000, ayun na, naghintay kami ng ilang buwan for our hard copy ng work permit. After nun, ng work permit, ay na nga, nagpa-schedule na kami ng visa namin. Nagpa-schedule kami November, tapos visa, yung appointment namin sa BFS is December. Ako, December 22. Tapos dumating yung after 2 weeks, dumating na yung visa ko. Kasi yung iba guys, nai-interview, yung iba hindi nakakapasa dahil lack of requirements. Pero ako sa awa ng Diyos, nakapasa ako. Kabado kaya guys, pag nasa final ka na, pag malapit ka na sa decision. And then, mga 4 days, 5 days, mag-i-email yan sila kung may interview ka. Nag-aabang nga kami hanggang 5 days kung may nag-i-email ba sa amin. Buti wala naman. Pero yung ate ko, na-interview siya. Pero okay, nakapasa naman siya. Yung iba nagsisiiyakan pa. Yung iba umabot na ng 5 appointment. Hindi pa rin sila nakakapasa sa visa nila. Pero okay na rin yung sa amin. Hanggang sa, ayun na nga. Ang dami naming binayaran noon, 60,000. Una namin binayaran, nagpa-medical kami, 3,500. Siyempre, bumili pa kami. Siyempre, yung mga pamasahe pa namin, bumibili kami ng mga kakain namin, of course. Siguro, aabutan kami ng 300,000 kasi 250 ang binayaran namin buo sa agency namin eh. And then, 50,000 para sa mga requirements, ganyan. Laka dito, laka doon. Yung iba nagpapasalamin pa kasi hindi sila tatanggapin kung wala silang salamin. Kasi iba malabo yung mata. Tapos ayun, thankful naman kami dahil nakarating kami dito. So, ayun guys. Kung gusto nyo mag-abroad, pupunta ng Europe, punta lang kayo sa Pedro Hill. Maraming mga legit na company dyan. Pero siguraduhin nyo muna bago nyo kagatin yung mga bayad nila. Hanap muna kayo ng mga katibayan kung registered ba sila sa POEA. So, ayun lang muna yung masasabi ko sa ngayon. Bye-bye!